Ayan, yung mga comment dito is no in 30 seconds. Basing from experience, internet experience, which is really better among the two? Will it be PLDT or converged na internet? So, alin talaga ang mas maganda para sa'yo? Hi everybody, my name is Anthony. Ang problema ko ngayon is yung hindi consistent na connection sa aming PLDT. So, nagpa-connect po ako 1299 nung una, pero ngayon 1699 Mbps, 15 Mbps po yun. So, ngayon hindi na siya umaabot sa 15. So, mga 10 na lang ganon. So, medyo kulang talaga yung nare-receive naming Mbps in terms of download and upload speed. Ngayon naman, biglang nagkaroon ng converge dito sa amin. Tapos, as in, nasa tabi lang namin yung poste kung saan nila in-install yung mga, hindi ko alam kung ano yung tawag doon, na kung saan kapag may new connections, doon nila ilalagay yung parang transformer ata yun. So, ayun, very ready na lang, naghihintay na lang ang mga converge na mag-yes kami if ever magpapakabit kami. So far, ito yung modem na binigay or pinahiram sa amin ng PLDT na ginagamit namin for maintaining our 1699 Mbps na connection. So, ayan, makikita niyo yung power, line, internet, tapos 2.4 GHz and 5 GHz. So, ganyan siya. Pero hindi kasi siya fiber. Kaya ganito. And ganito yung nasa likod niya. So, pinalitan namin yung phone. So, para may speaker phone. Pero, ang main issue is this one. Kung minsan, hindi eto, medyo wala itong dalawa or wala ito. So, yan yung naging problema namin, especially kapag umuulan. So, ngayon, itetest natin yung speed test ng PLDT 1699. Dito sa part na to ng poste, ayan, ito yung parang contador ng converge, itong kulay black na yan. So, pag akyat natin, marami ka pang makikita na contador. I'm not sure kung ano yung tawag dyan. So, dalawa na siya, 1 and 2. So, dalawa yung kinabit para mas marami yung clients na i-cater nila. Ayan, ito yung poste and dyan yung makikita nyo yung dalawang contador. Ayan, i-zoom natin ng konti. Ayan, so dalawang box. I'm not sure kung may isa pang box. And then, yung sa taas is parang extra ata na cable. Ayan, so kapag may magpapakabit, dyan nila ikakabit, i-continue yung cable wires. Ayan. So, yung mga fiber optic cable wires, I think may isa pang box sa baba niya. So, parang tatlo siya. And dyan yung nilalagay yung mga new clients na gusto magpakabit ng converged internet. So, as in, andito lang sa amin yung converge, nagbabadya. I-connect na natin yung speed test dito sa PLDT 1699. So, yung download speed, ayan o, hindi siya umaabot sa 15 kahit sa 10 man lang. Ayan. So, 8, pero hindi talaga siya umaabot sa 10. Makakalungkot, no? Ayan. PLDT Quezon City. So, sa upload speed naman, ganyan siya as in 0. Talagang hindi siya umaabot sa 1 Mbps. So, talagang nakakalungkot, no? Ayan o, as in, never siya, tapos pwede pa siyang bumaba, and ang total output niya is, ayan, download speed is 8.51, and then yung upload speed niya is 0.77. So, ganyan ang resulta ng speed test sa PLDT 1699 na ino-offer nila na may 15 Mbps. So, ganyan talaga yung resulta. Punta naman tayo sa website ng Converge Fiber X. So, dito sa taas, makikita nyo na yung pinakamababang offer is 35 Mbps. Ayan, 25 Mbps, tapos yung next is 75 Mbps na pwedeng umabot sa 100. Yung isa is 150, 300, tapos 500 na umaabot sa 800 Mbps. So,
upgraded speed siya, and I hope PLDT will catch up to this. Ito yung Facebook page. So, ayan. Ang daming explanation sa description. And 1 month free internet. Save as much as 9,500 para sa 75 Mbps. So, ayan. May mga warning pa sila. And dito yung mga hotlines. However, kasi ang issue dito is hindi masyadong responsive yung kanilang customer care hotlines. Kapag dito sa social media, nagiging scene. Pero, ayan o. Ayan, yung mga comment dito is no internet. Pero wala silang response. Ganyan. Ito yung downside ng Converge. Hindi sila masyadong responsive sa customer service nila. Ang gusto ko lang sa PLDT kasi responsive sila sa customer service nila kapag magda-dial kayo ng 172. So, ito yung issue lang sa kanilang dalawa. Kapag may gusto kang i-upgrade or i-inquire, ayan. Pag dito sa Converge, wala, parang hindi masyadong responsive talaga. So, ayan. And, ganyan. And then, ito yung mga instructions nila kung gusto nyo mag-apply. And then, ayan. So, mga iba pang offers nila. And, ayan, dito sa Luzon, siya available, halos available siya sa buong Luzon. And I hope mag-spread out sila sa ibang areas sa Philippines, such as in Visayas and Mindanao, kasi based ito sa Pampanga. So, ayan. Ngayon, papatunayan natin na medyo responsive talaga yung customer care ng PLDT. Kaso nga lang matagal. So, magtatawag tayo sa 171. Ganyan. Good morning, and thank you for calling us at PLDT. It's our pleasure to serve you today. Daming blah blah. If you need help with telephone number 074 Ayan. 224 Patience lang talaga. 2. Please press 1. Ayan. We are validating your account. So, mag-wait ka lang ng konti. Ayan. If you need help with our broadband service and would like to speak to our technical help desk, please press 1. For a copy of your billing statement, or if you have questions about your bill, please press 2. If you would like an upgrade or add-on to your current services, please press 3. So, wala akong balag mag-upgrade. So, technical lang. We are aware that some of our customers in Niguilian Road, Baguio City, are experiencing difficulty in using our landline and internet services. Wow. Our technical team is already working to restore normal services as soon as possible. We apologize for the inconvenience. So, alam Thank you nila for your pala. understanding. I will help collect information about your issue and will submit a repair request on your behalf. Okay, It so, is important that I understand the problem. So please listen carefully and choose the option that describes your issue. If you have issues with your landline, please press 1. If your landline is working, but you need help with your broadband service, please press 2. If you have issues with both your landline and internet, please press 3. so yung 2 lang, kasi yung Let us broad know one. if you are reporting a problem with your internet service, but your landline is working. Press 1 if you have no internet connection. Press 2 if you are experiencing slow internet service. Number 2. Please stay on the line while I connect your call to a customer care representative. You may be asked for your personal information and consent to access your records. Please view the PLDT Group data privacy statement by visiting pldthome.com/privacypolicy. This call may be monitored or recorded for quality assurance purposes. And also being Someone vlogged. will be with you soon. We appreciate your patience. So, ayan, 2 minutes, 30 seconds. Thank you for calling PLDT. Can how may I help you today? Good morning. Good morning. I-report ko lang po yung net namin, yung connection namin kasi medyo bumagal siya. And instead na
15 Mbps for 1699, but umaabot lang siya ng 8 Mbps for download. Tapos yung upload niya is hindi siya umaabot ng 1 or barely 0.77 lang yung ano niya, yung upload speed niya. Okay po sir, sige po sir, try ko kayong tulungan dyan sa ating concern regarding sa slow internet connections namin. So going pa rin yung ating upgradations dito, which is to fiber, 25 Mbps. Dahil as per chain dito, nag-create na po sila ng circuit for fiber. Dito sa amin, sa area namin? Sa area natin. Okay. So for a while lang po sir, unang gagawin ko lang muna sir is to follow up this service order muna. Okay, sige. Sir Anthony. Okay, sige. Sir, nagawan ko na po ng configuration po dito sa end ko. About po dun sa ating slow internet connections and yung ating open service order. Yung migration, no? So, bali po sir, nagawan ko na po yung configuration yung mismo server natin about sa internet connections natin. Para po mag-sync po yun sir, pattern off po ng ating modem within 10 minutes. And after po ng 10 minutes po sir, ay buksan po natin and forgot and reconnect po natin dun sa mismong devices natin na nakakonect sa internet connections. Sige. So, regarding that po sir, monitor nyo lang po once na kasi yung ating service order po sir ay may nakasay na pong dispatch team regarding po dito. Sa pagmamigrate? Pag-upgrade dito po sa line po natin. So within this month ba? Update naman po sila dito sir, as soon as possible. As soon as possible? Naman natin sir support. Oh, okay. And then yung migration, next month ba probably? Regarding dito sir, once yung ating work group dito, mag-update sila sir anytime soon once na agad po ito ma-create yung cyber circuit natin dito sa area. Okay. Sige. Thank you. There's any concern po ba sir na may tutulong ko po sa inyo? Yun lang, yung pag-slow ng speed. Kasi medyo nagkakaproblema din kami dito kapag naka-online class. So, kaya po kami napatawag. So, regarding dun po sir, isa din po to sa problema natin yung ating migrations to fiber. Medyo nag-intermittent, maranasan natin yung intermittent tawas yung slow internet connections po. Yan po yung isa po sir, makaranas tayo pag meron tayong migrations dito. Dahil galing to sa copper line, tapos as of now naman po sir, don't worry po sir, nagawan ko ng puto ng configuration po dito sa line natin. Okay, sige. Nakita nyo naman siguro kung gaano ka-responsive ang PLDT if ever tumawag kayo sa kanilang hotline na 171. And very approachable naman sila, hindi sila masungit. Yan, hindi sila masungit kausapin. Tapos, na-inform din pala ako na meron din palang paparating or ongoing na upgrading dito sa area namin. So, probably mag-stick pa rin ako sa PLDT. Pero, syempre, kung wala ang upgrading ng fiber dito sa amin, definitely magka-converge talaga ako. Kasi nga, syempre mahirap mag-upload ng video. Nag-upload ako ng video twice a day, halos twice a day, or basta everyday dapat mag-upload ako ng video for my vlogs. And of course, para sa mga kasama ko dito sa bahay na nag-online, dapat naka-connect sila para hindi ma-istorbo yung kanilang klase. So, ayan po guys, another question or huling tanong. Ano nga ba ang pipiliin mo pa rin? Will it be PLDT or Converge pagdating sa internet connection? So, if you want more vlogs like this, don't forget to subscribe my two YouTube channels. Ayan, dalawa po yung YouTube channels ko and I'm going to update. Ayan, i-update ko din kayo kung okay ba yung fiber connection sa aming bahay. So, that's all for now. You can comment down below or, ayan, mag-feedback na lang kayo or mag-react kung gusto nyo. And reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter, The Story of Anthony. So, hanggang dito na lamang po. Thank you guys. I hope may nagkaroon kayo ng idea kung alin nga ba sa dalawa ang pipiliin nyo kapag magpapakonect kayo ng internet. So, that's all. Stay safe and God bless you.